materials na kung dyan na different, kinukuha niya. Ba't iyaano niya sa bahay niya yun? Kakapit niya. Malamang, di ko alam kung anong gagawin niya. Kusina daw. Ay, hindi dati parang kaya para kayong libre yung para kayong libre. Kaya nga sabi ko kasi, alam mo, Kuya JJ, yung nakaraang pagpapakul pack natin ng materials dito, 200 yung binayad natin. Ngayon, nagbayad ako ulit, dumaan ako doon, 115. Biruin mo, no? Nasa 300 plus na. So maybe around 500,000 na yung nagastos dyan ni Daddy Frankie. Dahil sa sama ng loob ni Daddy Frankie, no? Kay Nanay Ansing, no? Ikinuwento niya rin ito kay Kuya JJ. No? Eh, nakita naman natin kung paano nag-react talaga si Daddy Frankie na first time to rin makita na ganun talaga yung maging reaction niya at nagalit na talaga siya kay Nanay Ansing. No, kasi no mga una, inuunawa pa siya. Pero dahil nga siya nasabihan siya na para tumigil na siya sa kakangawa, eh talagang nainis si Daddy Frankie. So kaya mas minabuti niya na pumasyal kay Kuya JJ. No, yun po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, sa video ito, makikita natin at maririnig natin, no, na nag-uusap si Daddy Frankie at si Kuya JJ. No? Dahil walang pasok si Kuya JJ at mukhang day off. No? Parang ganun nangyari. And dito rin po, napansin ko na si Kuya JJ talaga kahit priority siya. No? Actually, sinabi naman ni Daddy Frankie na priority si Kuya JJ at saka si Tatay Louie, yung asawa ni Ansing, sa pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. Kasi, siyempre, mas maganda nga naman yun. Ang mga mismong kamag-anak na yung titingin, no? Ang tutulong. Pero ang bayad nun, same pa rin kung paano ang bayad sa mga trabahador na kinukuha ni Daddy Frankie. Pero mas pinipili, no, ni Kuya JJ na magkaroon ng sarili niyang pagtatrabahuan. Kumbaga, hindi siya umiepal. No? Kaya lang naman naging ganun si Kuya JJ doon sa mga previous vlog, no, na talaga nag-i-insist siya because hindi nga tumupad si Ansing sa kasunduan. Di ba? Hindi siya tumupad sa kasunduan na yon na dapat nasa gitna yung pagpapatayo ng bahay. And ako po, medyo naintindihan ko yung reason ni Ansing, although, syempre, hindi maalis, no, yung second thought sa ginawa na yun ni Nanay Ansing. Pero dahil nga sa masyadong gahaman si Nanay Ansing, lumabas yung totoo. Di ba? Na talagang hindi siya pwedeng mawalan sa every time na may gagawin para kay Kuya Oliver. Samantalang si Kuya JJ, no, wala siyang pakialam sa kung ano man yung gagawin nila kay Kuya Oliver as long as it will benefit Kuya Oliver. No, ganun si Kuya JJ. No? Na basta hindi manlalamang si Ansing, okay sa kanya yon. So, ang nangyari kasi, di ba, doon sa ginawa ni Nanay Ansing, nanglalamang na siya, no? Nawawala siya doon sa pinag-usapan nila. Kaya gano'n na lang yung pag-i-insist niya. Pero nasettle naman na. Di ba? Nasettle nila yon. Yun nga lang, dito sa ginawa ni Nanay Ansing, nagalit na naman, no, si Kuya JJ. Sa ngayon, kalmado si Kuya JJ kasi hindi naka-Gatorade. No, pero oras na maka-Gatorade yan, isusumbat niya yan kay Nanay Ansing. Pero kahit na hindi siya naka-Gatorade, nakita naman natin kung ano yung naging reaction niya nung kinuwento ni Daddy Frankie yung inasal ni Nanay Ansing sa kanya. So kung ano po yung gusto kong sabihin, allow me to play a certain part of that video na kung saan nag-uusap si Kuya JJ at saka si Daddy Oliver na talagang masama pa rin yung loob ni Daddy Frank. Ang laman, itong si Nanay Ansing talaga, hindi ko alam kung saan umuhugot ng lakas talaga yan. Pati naman yung
Galit na galit pa rin si Daddy Frankie. Naiinis pa rin. Nakita naman kasi. Oo. Ngayon ko lang nakita si Daddy Frankie na umasal ng ganun. And kahit sa video na to, no, dito nagsusorry talaga siya. Sa inasal niya na tumaas yung boses niya, na nakapagsalita siya ng ganun, which is, para sa akin, understandable naman, no? Despite of all the paliwanag, the concern, no? Yung pagpapahalaga ni Daddy Frankie kay Oliver sa pinapagawa kay Kuya Oliver, parang si Nanay Ansing, hindi niya iniintindi yun. Ang kanya, dapat mayroon din siya, magawa niya yung gusto niya gawin sa bahay niya, which is, wala namang problema eh. No? Ang kay Daddy Frankie lang, unahin natin kung sino yung beneficiary. Kaya yan tuloy, na isumbat sa kanya. No? Na umiepal na hindi siya part ng beneficiary. Si Kuya Oliver lang ang reason kung bakit siya nandiyan. Pero dahil nga ayaw niyang magkaroon ng birya, tinutulungan siya. No? Ngayon, naisumbat sa kanya yan. Kasi nga, sa inasal niya. No? At hanggang dito kay Kuya JJ, nadala niya yun. Mga materials na kung na different, kinukuha niya. Ba't iano niya sa bahay niya yun? Kakapit niya. Malamang, hindi ko alam kung anong gagawin niya. Kusina daw. Ay, hindi dati parang kaya para kay Oliver yung para kay Oliver. Kaya nga sabi ko kasi, alam mo, Kuya JJ, yung nakaraang pagpapakul pack natin ng materials dito, 200 yung binayad natin. Ngayon, nagbayad ako ulit, dumaan ako doon, 115. Piruin mo, no? Nasa 300 plus na. So maybe around 500,000 na yung nagastos dyan ni Daddy Frankie. Hindi pa tapos. Pero kasi yung mga materialis naman talaga is, kumbaga, hindi basta-basta. No? Yung mga bakal, mga yero. Yung mga... So talagang ginastosan ni Daddy Frankie na hindi putyo-putyo. No? Talagang may quality. Hindi cheap. Kaya gano'n na lang kamahal yun. And gano'n na lang yung pagpapahalaga ni Daddy Frankie na yan ay maayos. No? And dito sa video na to, no, talagang sinigurado ni Kuya JJ na kahit magpirmahan si Kuya JJ at si Nanay Ansing sa kasunduan, no, hindi maibebenta ni Nanay Ansing yung papel, no, na pipirmahan nila, yung document. No, yung parang gagawing ipang isasanla, no, parang gano'n. Gagawing collateral yung kasunduan. No? So, kasi hindi nga masyadong maalam alam naman natin lahat na kulang sa kaalaman, hindi nakapag-aaral ng ayos si Kuya JJ, no? Pero para sa kanya, matanong niya yun, no? Para matanong niya si Daddy Frankie on that matter, is talagang alam niya, no, na marunong gumawa ng diskarte si Nanay Ansing kapag ginusto niyang gawa ng paraan yung isang bagay. No? Yun yung tingin ko ha. Kasi tinanong niya, yung papel ba Kuya Daddy Frankie na pipirmahan namin maibibenta yun. Diba? Noong una nagtataka ako bakit niya iniisip yun. Yung pala, kasi nga, siyempre, yung pagiging tuso ni Nanay Ansing. No? Kaya nasabi ni Kuya JJ yun. Na yung document ba na pipirmahan nila na nakatibayan or kasulatan, no, na wala sa kanila ang makikinabang ng lupa na yan or ng bahay na yan unless silang dalawa mismo ay magkasundo. Parang ganun yung lalamanin daw nung kasulatan na yon, no, na ipinagawa ni Daddy Frankie. Pero mini-make sure lang ni Kuya JJ na hindi pwedeng ibenta, isangla or maging collateral yung papel na pipirmahan nila if ever itong si Nanay Ansing ay magkaroon ng another idea. No, it's good thing, no, na naiisip ni Kuya JJ yun. No? Kasi malay mo nga dumating sa ganung punto si Nanay Ansing. 'Di ba? Nakita naman natin yung diskarte ni Nanay Ansing. Kaya niyang magpaikot-ikot. Kaya nga kayo nagagalit na kay Daddy Frankie. 'Di ba? Dahil parang nauuto siya. So, sa nangyaring ito, kawawa na si Nanay Ansing. Tapos kinukuha niya. Kasi tignan mo naman, Kuya JJ, yung bakal na ginagamit, hindi po biri-biro yan. Matibay talaga. May awa ang Diyos. Pag natapos, maganda yung tsura niyan. Dahil gusto ko, pag natapos o pag alis namin, makikita nila, sino nagpagawa yan? Ay, Daddy Frankie din. Gusto ko maganda.
Sa- So, gusto ni Daddy Frankie na may magandang may iwan, no? Na kumbaga sasabihin yung tao, oras na malamang si Daddy Frankie ang nagpagawa yan. Hindi nila iisipin, no? Tinipid, no? Kinurakot, substandard, no? So, yun yung iniiwasan ni Daddy Frankie. That's why he is really choosing the best material na pwedeng gamitin, no? Para sa pabahay kay Kuya Oliver. Alala, oo, merong sumishare, no? May nagsishare dyan. May nag-sponsor sa ibang ginagamit dyan sa bahay na yan. But, huwag po nating alisin na si Daddy Frankie ay nagbibitaw ng pera din dyan. And during sa pag-uusap nila na to, si Kuya JJ may ni-request na kulong-kulong, something like a sidecar of his motor. No, parang tricycle, para magkakaroon ng sidecar. No, kasi nga, nag-i-give so for his daily use. No, kung saan man niya gagamitin. So, yan po ay maramang manggaling din kay Daddy Frankie, which is coming from the revenue. So pinapaalala ko lang po sa mga manonood, no, na yang ginagastos ni Daddy Frankie sa pabahay na yan, hindi lang po lahat yan nanggagaling sa sponsor. Diyan po kinukuha sa revenue sa panonood po natin sa mga video niya, yung sinishare ni Daddy Frankie sa pabahay ni Kuya Oliver. Okay? So, sasabihin nyo, kumikita si Daddy Frankie? Of course, yes. Totoo yan. Pero nakikita niya naman yung bumbalik. 300 something. Kung totalin po natin yung sinabing amount ni Daddy Frankie dito sa video na to, nasa 300 plus something na yun. So, beside that, materialis pa lang po yan. Wala pa yung pasahod ng tao. Na almost half, no, kapag nagpapagawa po tayo ng babahay, half of nagagastos natin sa materialis ng bahay, no, half of it, yun po yung pinasasahod sa mga trabahador. So isipin nyo po, dyan sa minention ni Daddy Frankie na yan, nasa kulang-kulang 500,000 na po yan. So hindi po lahat yan ang gagaling sa sponsor. Saan ang gagaling? Sa revenue. Anong revenue yun? Yung panonood po natin sa mga video ni Daddy Frankie. No? So wag nyo pong isipin lahat na pupunta kay Daddy Frankie. Okay? Mayroon din pong pumupunta dyan sa mga ganyang klase tao. And Daddy Frankie is a transparent charity vlogger. Alam po natin lahat yan. Okay? So, sigurado ako, yung kulong-kulong na yan, maaaring may magbigay, may magdagdag, no? Pero, for sure, manggagaling yung iba niyan kay Daddy Frankie. Minention niya, bakit niya minention? Para alam natin, no? Na kahit na ganun, yung nasabi ni Daddy Frankie kay Nanay Ansing, na si Oliver lang yung beneficiary, he is willing to help them also dahil kailangan nila para mapaigi yung buhay nila. Yun naman yung aim ni Daddy Frankie. Diba? Kaya nga ini-include niya na yung mga pamilya. Mapaigi rin yung buhay nila. And yun, kahit pa paano, si Kuya JJ, ganyan yung pag-iisip niya, ganyan lang yung status niya sa buhay, pero hindi niya po nakuhang lamangan si Kuya Oliver, no, sa mga binibigay sa kanya. Oo, nagtatampo siya, aminado naman siya, diba? Pero normal yun. Ang mahalaga, umaamin siya. At hindi siya nagtitake advantage na katulad ng ginagawa ni Nanay Ansing. No? Naging too much na si Nanay Ansing sa inasad niya. Kaya umabot na sa limit niya rin si Daddy Frankie. Okay, so sana, no, matapos na nga yung bahay ni Kuya Oliver. And maging okay na uli si Daddy Frankie at si Nanay Ansing. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.